Kamakailan nga mga tol, 'di ba nabalita na may dalawang Pilipinong nahatulan ng bitay o binitay doon sa China dahil sa kaso ng illegal na droga. So ngayon matunog na matunog ang usapan ngayon dito sa Pilipinas, paano yung mga Chinong nahatulan din daw sa Pilipinas dahil sa mga illegal na droga, 'di ba? Illegal drug trade. Dapat din daw bang hatulan ng bitay? Paano nga 'yan? Wala naman tayong death penalty rito, 'di ba? Dahil ayaw nga ng ating ilan sa ating mga mambabatas, ayaw ng ilan sa ating mga nasa gobyerno, mga tol, no? So dito panoorin natin 'tong balita, no? Bibigyan lang natin 'to ng commentary, bibigyan natin ng opinion and reaction mula rito sa GMA News, mga tol, no? Mga Chinong nahatulan sa Pilipinas dahil sa illegal drug trade, dapat din bang bitayin, mga tol? Ikaw bilang isang Pilipino, meron kang karapatan siguro mag-react dito, no? Samahan ninyo ako, mga tol. Comment kayo sa baba, react din kayo, no? At mag-share din kayo ng inyong opinion, no? So, wag na natin patagalin 'to, mga tol. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin natin 'to, mga tol. Ito mula sa GMA News. Panoorin natin. Kasunod ng pagbitay sa dalawang Pinoy sa China dahil sa kasong drug trafficking, mungkahi ng isang mambabatas, nabitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas kaugnay ng droga. Ayan, no? Panahon na bang ibalik ang Mungkahi daw ng isang mambabatas. Hindi kasi lahat ng mambabatas, mga tol, sang-ayon eh. Mga tol, merong mga mambabatas dyan na ayaw nila yung ganun. Hindi natin alam kung bakit, pero sa ano kasi, mga tol, no, nakalagay sa batas kapag ang isang mambabatas o ang pagnanakaw, pandarambong sa kaban ng bayan ay kabilang din sa mga dapat hatulan ng capital punishment. So, kaya siguro ayaw, wala tayong pinapangalan, mga tol, siguro kaya ayaw ng ibang mambabatas kasi nga may kasalanan man o wala, hindi gano'n kaganda ang usad ng batas dito sa atin, mga tol, eh. Hindi gano'n katimbang, 'di ba? Hindi gano'n kapantay ang timbang, eh. So puwedeng maparusahan yung mga wala naman talagang kasalanan. Pero yung mga gumagawa talaga ng kasalanan, natatakot naman sila sa parusang 'yon, no? So tuloy natin 'to, mga tol. Balikan natin ng kaunti. kaugnay ng droga? Panahon na bang ibalik ang death penalty para sa kanila? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Binitay ng China noong November 24 ang dalawang Pilipinong na-convict ng drug trafficking doon. 2013 inaresto ang dalawa matapos makuna ng shabu sa kani-kanilang mga bagahe sa Guangdong at sinintensyahan noong 2016. Sabi ng DFA, ilang beses nilang sinubukang iapila ang sentensya ng gobyerno ng China pero hindi ito pinaboran. Kasunod ng pagbitay, panukala ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, bitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas dahil sa illegal drug trade. Hiling ni Rodriguez sa Kongreso, ipasa ang House Bill 2459 na naglalayong bigyan ng mas matinding parusa kasama na ang kamatayan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa drug trafficking. Medyo sa tingin ninyo, mga tol, pabor ba kayo doon? Ako kasi, mga tol, no, pagdating sa mga ganito, hindi sa ipinagtatanggol natin yung mga Pinoy na nahatulan doon dahil kung talaga naman nagkasala sila, 'di ba? Hindi natin kayang kontrolin yung batas na umiiral doon sa bansang pinaghulihan sa kanila, mga tol. Pero para maging patas at para din naman sa ating mga Pilipino, 'di ba? Dahil tayo rin naman ang nabibiktima, 'di ba, ng mga dayuhan na pumapasok dito, mga big time, mga talagang mayayaman as in, 'di ba, na pumapasok dito. Tayo mga Pilipino rin naman ang nabibiktima at napapahamak ng mga nagiging kampon nila. Dapat meron din kasing matinding kaparusahan, mga tol, kapag nahulihan. Mga kapatid, alam naman ninyo, alam naman natin na sa bilibid, 'di ba, sa munti, nandoon nakakulong yung mga high profile inmate na kung tawagin, mga talagang kilala na talagang nahatulan na nga sila dahil sa illegal na droga. Hindi Pilipino yung karamihan sa kanila, mga tol, banyaga. Pero nandoon sila at magpahanggang ngayon, batay nga rin dun sa napapanood natin sa iba't ibang balita, is patuloy nilang naisasagawa yung kanilang transaksyon, yung mga kanilang negosyo. In fact, mga kapatid, ilang beses na rin natin napanood na napakagaganda ng mga kubol nila doon. 'Di ba? Para pa rin silang namumuhay sa laya, no? Mababa ang 10 milyon na usapan doon isang araw.
'Di ba nung napanood natin dati may investigasyon dati sa Kongreso, sabi ni JB Sebastian, normal na lang daw yung mga 10 milyon usapan dun sa loob, 'di ba? Samantalang dito sa labas mga tol talagang katakot-takot na hirap ang aabutin mo bago ka kumita ng 100,000, ng 1 milyon, 'di ba? Pero doon sa loob ng bilangguan, nasa loob na sila mga tol, pero naisasagawa pa rin nila yung kanilang illegal na hanap buhay o negosyo. At ang sabi pa nga ni Senator Robin Padilla, 'di ba, doon daw mismo sa loob niluluto yung mga ipinagbabawal na gamot mga tol, no? Yun ang sabi ni Senator Robin Padilla. So dito, kung maipapasa itong batas na to, itong House Bill 2459 adopting to a higher prescribed penalty including death of the national law of an alien found guilty of trafficking, at hindi ito yung alien na galing sa outer space. Ibig sabihin nito yung mga banyaga, mga trafficking dangerous, yung mga illegal na nandirito sa bansa, walang sapat na dokumento o papeles. Yan, found guilty of trafficking dangerous drugs and other similar substances, amending for the purpose Republic Act number 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung sakasakaling mapapatunayan o talaga mapapatunayan guilty at nagkasala siya sa ganyang droga na talagang mga tol nakakasama noon sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino, lalo-lalo na sa mga kabataan, dapat din ay patawan sila ng mabigat na kaparusahan mga tol. Hindi dahil sa Chinese sila, hindi dahil gante doon sa China, pero dapat naman talaga, no? Dapat naman talaga mga tol, no? So tuloy natin 'to. Sa datos ng Bureau of Corrections, sa 369 na dayuhang nasa mga piitan sa bansa, 205 o higit sa kalahati ang Chino. Oh, 'di ba? Mga tol, Chinese PDL, 'di ba? Sa Pilipinas 205, no? Out of 369 foreigners, mga kapatid. Napakarami doon. Pero 205 o higit sa kalahati. At tignan nyo kung anong kalagayan ng buhay nila. Hindi naman tayo bago na rin dito sa Pilipinas mga tol. Nababalitaan naman natin yan. Kahit ilang beses i-raid yan, kahit ilang beses kunyari ang i-raid yan, nandoon pa rin, namumuhay pa rin sila ng marangya. Lord nga ang tawag sa kanila di ba? Drug lord mga tol. Namumuhay pa rin sila ng panatag. Hari, di ba? Parang Diyos, parang Panginoon, di ba? So, kayo bilang isang Pilipino, ano sa tingin nyo mga tol, no? Comment kayo sa baba. Pero na-abolish na ang death penalty sa bansa noong 2006. Kaya kailangan pang magpasa ng batas para maibalik yan. Kaya sabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat na ring ipasa ang House Bill 1543 na nagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga karumagdumal na krimen. Matagal na raw niya itong isinusulong at hindi bilang paghihiganti sa pagbitay ng China sa dalawang Pinoy. Itong mga Chinese nationals that are involved sa illegal drugs, no? Takot sila doon sa bansa nila kaya dito sila dito sila nagpapadala ng basura nila at nagbebenta ng basura nila Kasi nga nakikita nila siguro dito na maluwag yung ating wala tayong death penalty at wala silang takot. Sa tingin ni Barbers, wala namang kinalaman sa girian ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nangyari. Dahil matagal na raw nagpapatupad ng death penalty ang China. Payo niya sa mga Pinoy, maging alerto at mapanuri para hindi mabiktima ng mga sindikato sa abroad. Diba? Doon nga lang yung mga Chino doon takot nga mismo sa bansa nila kaya nagsisialisan sila mga tol at sa ibang bansa nila ginagawa yon, diba? Kasi matagal nang ipinapatupad yan ng China. Ganon talaga sila kahigpit dyan, diba? Kaya sa ibang bansa na lang ginagawa. Doon na lang, sabi nga gano'n ni Ace Barbers, di ba? Sa ibang bansa na lang daw tinatapon yung basura nila. At ang isa sa mga basurahan nila, etong Pilipinas, mga tol. Di ba? Kasi ayaw daw ng mga Pilipino, ayaw daw ng ibang mga mambabatas yung ganito. Pero sa totoo lang, mga tol, kailangan kasi talaga na magkaroon ng mabigat na kaparusahan. Hindi para sa parusahan na lang kung sino dapat parusahan, di ba? Lalo-lalo na kung napatunayan na naman, no question asked naman, di ba? Pag napatunayan na. Pero dun sa mga dinidinig pa, wag naman sana silang madamay, lalo-lalo na yung mga mahihirap at talagang na frame up lang o kaya naman
maling hatol, 'di ba? Kasi kawawa din naman talaga yung mga walang sala. Pero dun sa mga napatunayan na ano pang ginagawa nila diyan, 'di ba? Ang pinakahatol lang sa kanila is ano, reklusyon perpetua, yung habang buhay na pagkakabilanggo. Pero habang nabubuhay sila mga tol, nagagawa pa rin nila yung gusto nila. Alak, babae, pinapasok nila dun sa loob mga tol. Alam na alam naman ninyo yan, 'di ba? Hindi naman nalihim yan, 'di ba? Pero sabi nga gano'n ng mga ibang mga mambabatas, panahon na daw para ibalik, 'di ba? Hindi daw dahil sa pagganti, hindi. Para at least mabawasan yung pagdating pa, yung pagpasok pa ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Hindi rin naman kasi para lang sa kapakanan ng iilan, kundi para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ng mga kabataan, mga tol. Para sa GMA Integrated News, Alright, no? So hindi lang to para sa mga banyaga, ganun din dapat para sa mga mismong Pilipino, mga tol, na talagang sangkot din sa mga ganyan. Hindi natin alam mga tol yung mga kapasidad nila, yung mga kakayanan nila, pero kung ikaw ang tatanungin, no, pabor ka ba sa gustong mangyari nitong mga mambabatas, no? Comment ka na lang sa baba. Maraming salamat sa panonood mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.